maganda naman palaki sa akin eh. Hindi kami mayaman, mahirap kami, hindi mahirap na mahirap. Diyan lang kami sa middle. Actually, di nga ako nakatapos, pero ang pinalaki kami na magulang kami na maging mabuting tao, na maging respeto sa bawat sa kanino na mas matanda sa'yo. Actually, pag may mga bisita ang mga magulang na nakatagong kagad kami. Di ba nung araw ganun mga attitude naman natin? Sumikat at pumaimbulog siya noong dekada 80 bilang aktres at isang magaling na dancer. Matagal ding naging laman ng halos lahat ng istasyon ng telebisyon. Sa kabila ng patuloy at hindi mapigilang pagsikat ay bigla na lamang siyang nawala sa industriya bago pumasok ang dekada 90 at mula noon ay hindi na nakita sa telon at telebisyon hanggang nitong mga nakaraang ilang taon. Ngayon sa kakaiba at di pangkaraniwang episode ng Profile Overseas Diaries ay maswerteng makakasama natin at makakakwentuhan ang tinaguriang orihinal na Miss Body Language, si Miss Pia Moran. Magandang araw, ako po si Dong Robles at ito ang Profile Overseas Diaries. Para sa marami, ang dekada 80 ay ang ginintuang dekada ng musika at pelikula sa Pilipinas. Sa panahong ito, nakilala at sumikat ang Original Pinoy Music o ang OPM at mga pelikulang Tagalog na gawa ng mga tanyag na direktor na kilala sa mga dekalidad at mga obra maestrang palabas. Sa mga panahong ding ito, nauso ang mga label sa mga sikat na artista, mga bansag na ikinabit sa kanilang pangalan para mas maalala at higit na makilala. Ilan sa mga ito ay ang Action King, Comedy King, Star for All Seasons, Diamond Star, Soft Drinks Beauties, Liquor Beauties at marami pang iba. Ang isa sa mga label na bukang bibig noon sa mundo ng showbiz ay ang Miss Body Language, na hango sa sikat na kanta Body Language ng The Doolies. At ang nagmamay-ari ng bansag na ito ay walang iba kundi si Miss Pia Moran. I'm happy na maging artista ako. And hindi ko na-expect. And then I'm so happy kasi ang hirap gumawa ng pangalan sa Pilipinas. So hindi ko na-expected na gagawa talaga ako ng pangalan. And I'm thankful na sa God na at least I have a talent. Doon ako na gusto ng tao na puna sa aking body language. So, ayun, that's a start. And hindi ko na-expect na magustuhan ako ng tao. Doon nag-start ang buhay ko na sa showbiz. I'm Senyora. Bagaman bihasa na at marami ng racket sa pagsasayaw noon sa mga club, naikwento ni Pia na aksidente lang ang kanyang pagpasok sa pag-aartista na nagbigay daan sa hindi na mapigilang pagsikat niya sa telebisyon at takilya. Kasi before, nag-show na ako sa mga bar, sa mga clubs, kaya sanay na ako. Na-train na ako na pagsasayaw ng talent ko. So, I trained already. So, hindi ko naman expect na maging artista. So, yung that time na tapat ng club is Tasco, and then is tindahan, meron ng shooting. I just watch, nanonood lang ako ng shooting. Ito pala ang shooting, ganun sa isip ko. Ito pala ang shooting. So, yung extra hindi dumating. Sabi niya, ito, pwede ito. Ay, hindi ako pwede. Bida ako dun sa ang dami kong role. Ganun pa eh. Hindi, kahit isang araw lang. And then sabi niya, oh sige, okay, one day lang. And then, nagustuhan nila siguro yung ko kasi, yung hindi pa ako nag-accident, kahit saang angulo, maganda ang aking sabi ah. And also, kamukha ko si Vilma Santos noon, yung short hair pa ako noon. Nakakatuwa naman, di ba? Tapos one day lang, nadagdagan ng role ko. Doon na nag-start. Mula noon hanggang sa hindi inaasahang car accident na kung saan
ay sumailalim siya at ang kanyang magandang mukha sa isang surgery ay naging kaliwat kanan na ang kanyang engagement, hindi lang sa pelikula kundi maging sa television man. Diretso yun eh, diretso, minsan may mawala, minsan walang movies, iba-iba eh, kasi nagkaroon din ako ng television show like Crazy Corporation, kasama ko si Dolphy, yeah, and Bayani Casimiro, yun wala na sila pero yun ang mga that time na hindi ko makakalimutan na kapag ano rin ako sa showbiz, mga TV. Sapak talaga like that. Yun ang mga ano ko, mga experience sa pumasok ka ng showbiz. Na, at least I do 45 films before and after. Marami kaming ginawa ni Redford White. Bonnie and Clyde. Okay. Sinisinta kita. Ano ba yan? Wrong Ranger. With Tolonges, George Javier. Chiquita, marami pang iba. Pero pinaka-the best namin is Bonnie and Clyde. Work ethics at pananatili na nakaapak sa lupa. Ito ang mga naging panuntunan ni Miss Pia Moran sa kanyang trabaho at pamumuhay. Mga disiplina na naging gabay niya para hindi malulong sa kasikatan at tuloy ay malimutan na ang kinang ng mga ilaw ng kamera ay mawawala din at ang telon ng entablado ay may panahon na kailangan ding magsara. Kapag maging artista ka, kailangan you have on time ka talaga sa trabaho mo when it comes to showbiz. Lalo pag may shooting ka, dapat ang mga artista ngayon at anoon hanggang ngayon, dapat maging ang attitude nila is humble and pagdating sa trabaho, on time ka sa shooting. Lagi kang on time, dapat mas maganda yung mauna ka. Yun ang sa akin, yung naging ano ko sa showbiz dati. Kasi nasanay ako sa nagsishow na ako dati, kaya sanay na ako. Hindi ako na dumating na naging mataas ba. Hindi ko nga alam yung mataas, pero kasi ang na-feel ko sa sarili ko, I'm just a humble person. Until now, kahit na noon, kahit nang talagang sikat na sikat ako noon, talaga kilala kasi mostly ang ginagawa ko, comedy. Kasama ko sila Papang, yan ang mga ano ko, sila Ramon Revilla Senior, yan, nakasama ko na. So, hindi ako naging mayabang or naging mataas, hindi nagbago. Kaya thankful ako yung ugali ko, hindi nagbago. At least, at saka masarap maging humble ka lang, yun ang pagkatao ko, walang pagbabago. Kahit nagsimula ako sa showbiz, kahit hindi mo na sa showbiz, sa pagmamodel, yun pa rin ako. Hindi ako nagbago. Yung bang, okay lang ako. Kasi ang importante sa akin, work, yung bang, pag marami kang kaibigan, marami magmamahal sa'yo. Kaya masarap maging humble ka lang. Bakit ewan ko kasi sa iba, pagka yung nagbago sila, yung iba na ang dating, hindi. Kaya thankful ako sa God, yung ugali ko, Lord, pag sana ako yumabang. Ipinapalagay din ni Pia na ang karakter at ugaling ito ay galing sa ginawang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang at ang maaga niyang pagkakaranas na magtrabaho at magkaroon ng responsibilidad sa pamilya bilang panganay sa 8 magkakapatid. Yung magulang ko maganda naman palaki sa akin eh. Hindi kami mayaman, mahirap kami, hindi yung mahirap na mahirap. Diyan na kami sa middle. Actually, di nga ako nakatapos, pero ang pinalaki kami ng magulang kami na maging mabuting tao, na maging respeto sa kanino na mas matanda sa'yo. Actually, pag may mga bisita ang mga magulang namin, nakatago agad kami. Di ba nung araw ganun mga attitude ng mga natin, nakatago, doon ka sa loob. Hindi sila strict, pero yung disiplina nandiyan. Yun ako. Kahit na nung wala pa ako sa showbiz, as a model na ako noon, kahit maliliit lang eh. Kasi nag-start ako sa yung Millibeller's Department Store, yung nagmamanikin. Diyan ako nag-start, yung nagmamanikin ka sa department, gagawin din ako. May malaki kang ganyan, tapos gown ka. Mga ganun ba? Mga 79, natatandaan ko. Sabi ko, gusto kong magtrabaho ng gano'n. Magmamanikin ako. Paano kaya? How? Ang swerte ko naman, dito sa Banawe, meron din pinagsasyon ni Rico J.
I forgot the bar dati. Nakita ko yung nagmo-model doon. Na, sabi ko ito yung nagmo-model. Ang ginawa ko, ay pumunta talaga ako sa disco. Ng disco talaga ako, napakita bongga-bongga. Tapos, unti-unti ako lumapit siya. Hindi ko yung nag-show dun sa estante. Ikaw yung nagagiging manikin doon. Ay, pasok mo naman ako. Kasi hindi treat ko noon, di ba? Hindi mo isipin na interesado talaga kasi gusto ko magtrabaho. Gusto ko makatulong sa parents ko. Like, kasi 8 kami, marami rin. So, ako yung panganay. So, kaya yung talagang nag-encourage, inaano ko yung sarili ko na gusto kong yung pala yun, nilapitan ko talaga siya. Sabi ko, ay, pwede po salim mo ko din, baka pwede ako kahit maliit lang. At dahil nga sa maagang nagtrabaho, kasabay ng pagkakatukla sa kanya sa industriya ng showbiz at kabi-kabilang engagement at mga racket, may ilang nasakripisyo si Pia sa kanyang personal na buhay. Pero nung time na yun, nakapagtrabaho ka, napasok ka, anong sinabi ng magulang mo sa'yo? Wala. Happy sila. Happy naman sila. Kaya lang yung aking pag-aaral, hindi ko nga lang natapos. Kasi just first year high school, hindi ko pa natapos yan. Sa St. Joseph. Hindi ko natuloy yun. Dahil doon na nag-start yung pag-artista ko. Dire-diretso na yun. Hanggang maka-Japan ako, iba-ibang lugar na. Tapos artista, nag-Japan, artista. Ayun, doon na ako naging successful. Kasi sakatulong ako sa parents ko. But now, I'm still single. I don't know. Siguro, I don't know, hindi ko alam. Basta naging may boyfriend din ako. Kaya lang siguro hindi pa yung taong gusto ko siguro. Darating din siguro sa akin yung doon. So, I don't mind kung wala, okay lang. Ngayon, nasa edad 60 na siya at isa ng senior citizen. Hindi maikakaila na walang pinanghihinayangan at pinagsisisihan si Pia. At kahit pa nga nakabalik na siyang muli sa pelikula, ay hindi na siya naghangad pa o naghahangad pa ng panibagong katanyagan o kasikatan. Dahil para sa kanya, naabot na niya ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Happy na ako, naging artista ako, na at least yung binuhay ko sa family ko, naging breadwinner, at least happy na ako, enjoy na ako sa ganun. Lahat ng kakapatid ko, meron sila mga kanya-kanyang pamilya. Ako lang yung, just simple lang, wala na akong hanapin pa. Siguro, magpapayaman pa. Magpapayaman pa, magkaroon ng trabaho. Hanggang nandito pa ako, hanggang pwede pa. I don't know, Dong, basta yun, ewan ko nga kasi hindi siguro ako yung mga taong masyadong, I'm happy for this kind of life. Sa ngayon ay abala si Pia dito sa Amerika para sa business trips at may 2 pelikulang ipapalabas ngayong Disyembre na kung saan ay kasama siya sa mga bidang artista. I have 2 movies finished na. Okay. Yung Lola Magdalena, this is directed by Joel Amangan. Okay. Starring Gloria Diaz, Lisa Lorena, Perla Bautista, and Sunshine Cruz. At marami pang iba. Sa kanyang pagtatapos, may bilin si Pia sa mga nagnanais na pumasok pati na rin sa mga bago sa industriya ng showbiz, kasabay ng pasasalamat sa Profile Overseas Diaries. Kasi yung mga nangangarap na it's easy but importante you have a talent. Kailangan yan hindi pwede yung mga dati nung araw is mag-good ka lang, okay na. Now hindi pwede. At least you know how to sing, to dance, to act. Yun ang importante na bago ka mag-artista. And may charisma. Importante yan. Doon naman sa mga nag-umpisa na wag naman lalaki ang ulo. Be humble. At mas maganda kung nagtatrabaho kayo, it's time to yung kailangan na maaga kayo sa inyong trabaho. On time kayo. Or mas maganda yung nandiyan na kayo agad, huwag na kayo magpa-late. Mas maganda yun para sa akin. Yan ang dapat nagawin ng mga nag-start na ngayon. Thank you, Dong. Alam mo, tagal ko hindi na-interview dito pa sa US uli. So, I'm happy, Dong. Profile Overseas Diaries.
Masaya at walang pagsisisi. Ganito ibinuod ni Pia Moran ang kanyang buhay. Hindi kailanman na itinuring niya ang sarili na laos at lalong hindi siya nagpatalo sa depresyon at kalungkutan matapos ang aksidente na nagpahinto ng kanyang karir. Kahit pa nga nasa ngayon ay wala siyang sariling pamilya at mga anak, ay hindi ito itinuring ni Pia na dahilan para mawalan ng gana at talikuran ang buhay. Para sa kanya, masigit na nagiging makabuluhan ang buhay kung ikaw ay maraming natulungan at maraming kaibigan na nagmamahal. Nais pasalamatan ng Profile Overseas Diaries si Miss Pia Moran sa pagpapaunlak na makasama namin sa episode na ito. Sa kabila ng siksik na schedule niya dahil sa limitadong oras ng pagdalaw dito sa Amerika. Salamat, Miss Pia. Naway muling kapulutan ng aral at inspirasyon ang kwento na ibinahagi namin sa inyo ngayon. Ang Profile Overseas Diaries ay laging handa at bukas para sa ating mga kababayan na nagnanais magbahagi ng kanilang mga kwento ng buhay. Mag-email lang sa pmma.usa22@gmail.com at upang mapanood ang lahat ng aming mga episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. I-type lang ang Profile Overseas Diaries. Makisuyo na rin na i-like, mag-subscribe at pindutin ang aming notification button para kung may mga bago kaming istorya, una kang makakaalam. You can also visit our website. Basta't isulat lamang sa search engine ang pmmausa.mozillasite.com kung saan mababasa naman ninyo ang iba pa naming istorya. We also have our Facebook page. Muli, maraming salamat. Ako, si Dong Robles. Welcome back, East Valley. This is CJ from the Spot Barber Lounge. Just want to welcome you back in. We've been established since 2021. We do some of the best haircuts in the community, but again, the key word is community. We're here for all of you, so come on in, check us out. We have a lot of really good barbers co-located now with M&M Cellular. We'd like to just welcome you back to the Spot. Can't wait to see you. Thank you. With the owner of M&M Cellular, Martin Bangura. If you have a problem with your electronic gadget, your iPhone, your Samsung, your iPad, your tablets, we are here to help. Our store has been in business over 10 years now, and we guarantee quality and efficient service with reasonable prices. For inquiries, you can email us at mnmcellular@gmail.com, or you can send us a WhatsApp message on 480-762-8664. We are here to serve you affordable technology at your reach. Come to M&M Cellular, where you could get everything done. Have a good day. Thank you.